John Newton, 1725 to 1807, ay isang 18th century pastor. Siya ang sumulat ng kilalang awiting Amazing Grace. Isang hymn na parang isinulat para sa kwento ng bawat isa sa atin. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Pero bago siya naging kilalang pastor at manunulat ng himno, si John Newton ay isang rebelde, makasalanan, at isang slave trader. Bata pa lang siya nang maglayag bilang marino sa barkong patungong West Africa, mga barkong nagdadala ng mga alipin mula sa Africa patungong Europa at Amerika. Doon niya nasaksihan at mismo'y nakibahagi sa kalupitan ng kalakalan ng alipin. Pero isang gabi noong 1748, habang naglalayag pabalik sa England, tinamaan ang kanilang barko ng malakas na bagyo sa North Atlantic. Akala niya ay katapusan niya na. Doon siya nasumpungan ng biyaya ng Diyos at doon nagsimula ang kaniyang pagbabago. Itong narrative na ito ay nakuha ko sa libro ni Todd Wilson. Sabi niya, "The mercy of God intervened in his life. The Lord Jesus Christ interposed his grace. Jesus got in Newton's way and ultimately saved Newton from his sin." Sa isang sulat naman ni Newton, inilarawan niya ang sarili niyang karanasan na parang kapareho ng karanasan ni Apostle Paul. Sabi niya, "I, though long a ringleader in blasphemy and wickedness, was spared, and though banished into the wilds of Africa, where I was the sport, yea, the pity of slaves. I was by a series of providences little less than miraculously recovered from that house of bondage, and at length, appointed to preach the faith I had long labored to destroy." Tulad ni John Newton, si Pablo rin ay dating tagapag-usig ng simbahan. Ngunit siya ay binago at naging isang taong ginamit ng Diyos para ipakita kung gaano kalawak ang kanyang biyaya. Pareho silang pinigilan ni Kristo sa gitna ng kanilang kasalanan at kalaunan ginamit upang ipangaral ang ebanghelyo na dati nilang kinakalaban. Kaya sa pagpapatuloy natin ng ating serya sa Book of Galatians, naway makita natin kung gaano ka-amazing ang grace, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos, and how sweet it sounds na umabot ang sound na ito doon sa mga tao sa Judea na hindi kilala mismo si Pablo at hindi inabot ng kanyang pagmiministeryo. They glorified God because of Paul. Before tayo dumako sa ating teksto, magkaroon lang tayo ng konting review dahil isang buwan din ata yung nakalipas. Sa serye natin sa Book of Galatians, sinimula ni Pablo sa verse 1 na siya ay isang apostol, not through man, or pinatungan ng kamay ng tao, kundi directly under the commission of Christ and God the Father who raised Christ from the dead. Before dumiretso si Pablo sa kanyang matinding rebuke sa mga kapatid sa Galacia, ay pinaalala muna niya sa kanila ang gospel message na natanggap nila that Christ's death is substitutionary at hindi lamang ito isang general na atonement. And after niyang purihin ang Diyos at ang kalooban nito, ay inaddress na niya kaagad ang mabigat na issue sa verse 6. At ito ay dahil sa napakabilis nilang iwanan o talikuran ang biyayang tumawag sa kanila sa kaligtasan at mag-entertain or tanggapin ang maling ebanghelyo. If you remember, ano yon? Yun yung gospel or faith plus circumcision or Mosaic laws. Ngunit hindi rin nagsayang ng oras si Pablo at 2 times niyang inulit na kung sino man
ang mangaral ng ibang gospel na contrary sa pinapangaral niya ay sumpain sila. It follows na sino mang sumunod o maniwala din dito ay magkakaroon ng parehong destinasyon kung magpapatuloy sila. At nasabi ni Pablo, ang mga salitang iyon dahil primarily he's not after the approval of men, but that he's after the approval of God. And from here, simula verse 11 hanggang chapter 2, at least second half ata ng chapter 2, nagpapatuloy si Pablo sa pagsalaysay ng kanyang autobiography, his commissioning, pagkakatawag ng Diyos sa kanya, at ang kanyang radical change. Sinabi ni Pablo na ang gospel ay natanggap niya mismo kay Kristo. He was set apart by God the Father. Pinaalala niya ang kanyang nakaraang buhay sa kanila just to prove a point. Paano ang isang enslaved sa tradition ng Judaismo ay biglang naging lingkod ng Diyos? Paano ang isang handang pumatay ng lingkod ng Diyos ay naging tagapagtanggol na ni Kristo? At hindi siya pumunta kaagad sa 12 apostles, kundi nagpunta siya sa Arabia at sa Damascus and stayed for 3 years. Stayed there for 3 years. Perhaps dahil silent ang scriptures sa kung anong nangyari doon sa 3 years na yon sa Damascus and Arabia, open sa speculation ito. Sabi ni John Piper, wag lang daw tayo maging dogmatic, but we can speculate na si Paul ay talagang under ng training ng ating Panginoong Hesukristo dito. Para sa ating mensahe ngayong umagang ito, a life transformed by the amazing grace of God becomes our best defense for the truth of the gospel. Therefore, we must live consistently with what we believe so that others may glorify God because of us. Sa Tagalog, ang buhay na binago ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos ang siyang pinakamainam na patotoo ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya mamuhay tayong tapat sa ating pananampalataya upang sa pamamagitan ng ating buhay ay mapapurihan ng iba ang Diyos. Sa 2 punto, una, amazing grace that changes me. Pangalawa, amazing grace that changes others because of me. At sa text natin ngayon, basahin ko lang po ulit. After 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. In what I am writing to you, before God, I do not lie. Isinalaysay ni Pablo ang unang pagkikita nila ni Pedro. Ito ay makalipas pa ng 3 taon after his conversion. Mahalaga itong pagbanggit ni Pablo na 3 years para bigyang support ang kanyang claim sa apostleship. Dahil kung 3 years pa ang lumipas after ng conversion ni Paul to Christianity, saan siya kukuha ng aral ng Christianity? So, babalik pa rin tayo doon sa naunang isinalaysay ni Pablo. Binalikan natin kanina. He was set apart by the Father, called him by His grace, revealed Christ to him, and he was taught by Christ. Ang theology ni Pablo hindi nanggaling sa 12 apostles, hindi siya pinatungan ng kamay, kundi yung theology ni Pablo ay nanggaling mismo kay Kristo. And then after that 3 long years, doon pa lang binisita ni Pablo si Pedro. And yung word na visit sa Greek, historicizai means to get acquainted or to get to know. Kasi alam natin na tinitwist ito ng mga Roman Catholic na nagpunta si Pablo kay Pedro para magpa-ordain daw. In other words, pumunta siya para makilala and at least makipag-fellowship kay Peter. Hindi para magpa-ordain or magpapatong ng kamay. Perhaps we can assume that they shared each other's conversion testimonies at iba pang mga bagay, siguro on a personal
and theological level. Nakaka-curious itong 15 days na ito kung ano kaya yung pinag-usapan nila. Pinag-usapan kaya nila yung the Dorian principle, no? Or pinag-usapan nila yung justification by faith. Binanggit din ni Pablo na na-meet niya si James. Hindi yung James natin, kundi yung James, the Lord's brother. This should tell us that Jesus Christ, has a biological brother. While hindi naman intensyon ni Pablo na gumawa ng argument against perpetual virginity, pero providence ito ng Diyos na nabanggit ni Pablo ito sa kanyang letter for us to have a go-to passage na indeed meron ngang biological brother si Kristo. And if that's the case, hindi na nanatiling birhen si Maria, which refutes the Roman Catholic claims. And then sabi sa verse 20, sabi ni Paul, before God, I do not lie. Sabi ng isang commentator, si Philip Ryken, to show how serious he was about all this, Paul took the kind of oath someone would swear in a court of law. In what I am writing to you, before God, I do not lie. Take note, brothers, the phrase, before God, I do not lie, is intended to solidify and to support his previous message, primarily his salutation. His salutation sa verse 1, that he is an apostle, divinely called and divinely commissioned by Christ and God the Father, not from men nor through man. Dahil para talikuran ang mensahe ng Ebanghelyo na pinahayag ni Pablo sa kanila ng ganoon kabilis, implies na doubtful sila. Nagkaroon sila ng doubt sa apostleship and authority ni Paul at mas naging credible ngayon itong mga false apostles sa Judaizers na ito. And that's why Paul considered it necessary to make an oath before God. I am not lying. Before God, I am telling the truth. Yung sinabi ni Paul sa verse 1 that he is an apostle, not from man or through man, but from God, is not just a positive promotion of his apostleship, but also to make a statement against Judaism that these apostles were not appointed by God. They were only appointed by men. Or baka nga self-appointed lang sila. Therefore, wala silang divine authority. Baga sinasabi ni Paul, itong mga to walang divine authority. Ako meron. Galing mismo kay Kristo. Commissioned by Christ. Called by Christ. Set apart by the Father. But these Judaizers na naglinlang sa inyo, they were not. They were not called. They were not set apart. In fact, sinabi ni Pablo, di ba? They deserve to be accursed. They deserve to go to hell. Let them be accursed, those who preach another gospel. Paul was obviously going, sabi ni Todd Wilson once again, Paul was obviously going to be a tough nut to crack. He was an excellent Pharisee. And an excellent Pharisees don't make easy converts. But not because there's anything particularly unique to being a Pharisee, but because excellent Pharisees, like excellent athletes, or musicians, or academics, or mothers, or businessmen, have so much to take pride in. And this was Paul's fundamental problem. Not primarily his Pharisaism or even his persecution of the church, but his pride. So in a sense, Paul made an oath before God that he is not lying. He is also telling the people in Galatians that the Judaizers who poisoned your minds with a false gospel, before God, they are lying. They are not telling the truth. Stop believing in them. Believe in me. At gaya ni Pablo,
Our transformed life is also our best defense. Imagine, no, may kaibigan ka na nagsasabi sa iyo ng I am not lying, pero kilala mo siya na palaging nagsisinungaling. As in, sinungaling talaga to the point na hindi mo na siya kayang pagkatiwalaan, na kahit ilang beses na siyang magsabi sa iyo, sinisira niya yung tiwala mo. Ang question, paano ka pa magkakaroon ng pagtitiwala sa kanya? Di ba mahirap na? So in that particular sense, no, our life is our transformed life is our best defense. Kung walang pagbabago sa buhay natin, ang hirap i-prove na tayo ay nagsasabi or nagsasalita ng totoo. Now, for at least 2 months dito sa RBCM, ako, hindi pa ako ganun ka-immersed sa buhay ng bawat isa dito, lalo na sa mga nag-share ng kanilang conversion testimonies recently. And let me tell you, sobrang nakaka-bless ng inyong conversion testimonies. Siguro may pagkakataon sa inyong buhay na naranasan ninyo na pagdudahan kayo kung totoo ba ang inyong pananampalataya o sinasabi o mga actions. Totoo nga ba na binago kayo ni Kristo? And sometimes or oftentimes, ang masakit pa dito is yung close sa buhay natin, sila pa yung nagdududa sa atin. Mga magulang, kapatid, matalik na kaibigan. And so, minsan, nag-i-effort tayong patunayan kung totoo ba itong pagbabago na meron sa atin. Totoo ba itong ginagawa natin para sa Diyos? Totoo ba itong pagsisimba ko, linggo-linggo, itong pagdadasal ko, itong pagsisipag ko sa bahay, at hindi lamang isang pa-impress? Totoo ba talaga itong pagbabago sa akin? Tandaan natin si Pablo, hindi niya ginawang ticket si Peter para i-convince ang mga taga-Galatians. Kaya importante yung sinabi niya na 3 years bago sila nag-meet ni Paul para hindi niya patunayan. At tinan niyo, pumunta kagad ako kay Peter para magpa-confirm, para magpa-affirm. So hindi ginawang ticket ni Paul si Peter para i-convince ang mga taga-Galatians. Kaya kung ikaw, kapatid, ay convince, tinawag ka ng Diyos, manatili ka nawang tapat. Kahit hindi ka maintindihan ng iba, kahit hindi ka i-recognize sa mga magulang mo, kapatid mo at kaibigan, basta malinaw sa iyo na si Kristo ang tumawag sa iyo, naway magpatuloy ka. Kaya kung nandito ka sa RBCM, naway maging faithful ka sa pagkatawag ng Panginoon sa iyo, at kami naman ng mga kapatiran mo kasama sa iyong paglago. Dahil ang biyaya na nagligtas sa atin, ang dakilang biyaya na nagligtas sa atin, ay siya ring biyayang magpapatatag sa atin hanggang dulo. That's the amazing grace of God that changes us. At itong binagong buhay natin, ito ang ating best defense. Saan mang dako tayo pumunta, either sa family, sa school, sa ating workplace. Para sa ating pangalawang punto, ang kamanghamanghang biyaya na bumago sa iba dahil sa atin. 21 to 24, Then I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. They only were hearing it said, He who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they glorified God because of me. So sinabi ni Paul, after 15 days, so 3 years, before siya nagpunta kay Peter, and then pagdating niya kay Peter, nag-discuss sila ng kanilang buhay siguro. Sama na doon yung Dorian Principle. Then after 15 days, for that 15 days, after nun, he went to some regions sa Syria, north of Israel, and Cilicia, even farther north of Syria. Ito ay malayong agwat doon sa Judea. At sinabi ni Paul, during those times, I was still unknown.
in person to the churches of Judea that are in Christ. Ibig sabihin, hindi pa siya personally kilala ng mga Christians doon sa lugar na iyon. Wala pa siyang direct ministry involvement doon. Sa verse 23, sabi dito, all they knew was that people were saying, the one who used to persecute us is now preaching the very faith he tried to destroy. Sobrang radical ng pagbabago ng buhay ni Pablo to the point na umabot yung balita nito sa Judea. Paul was not even planning on believing. If we know the story of Paul, he was not even planning on believing. Hindi siya nagko-contemplate, totoo kaya itong Christianity? Mananampalataya na kaya ako dito? Sige. No. On the road to Damascus, he was on his way ready to kill as many Christians as possible. House to house. But God changed Paul from a fearless persecutor of the Christians to a fearless defender of the Christian faith. From a church destroyer to a church builder. From opposing the gospel to being owned by the gospel. From a proud Pharisee who glorified his own righteousness to a humble apostle who glorified Christ. From silencing the name of Jesus to proclaiming the name of Jesus to the Gentiles. Yan ang kumalat na balita about kay Paul. And you know kung anong effect nito? Anong effect nito? Paul being the salt and light of the world, the Christians in Judea cannot help but praise, glorify God because of him. This is the amazing grace of God. The sound of God's grace sa buhay ni Pablo ay umabot sa Judea to the point na i-glorify nila ang Diyos because of Paul. Now, I know na hindi lahat sa atin ay ganito ka-dramatic ang conversion testimony. And it doesn't have to be, mga kapatid. It doesn't have to be. Tayong magkaroon ng inggit. Ang ganda ng conversion testimony ni kapatid. Nung narinig ko siya nung Sunday, praise God, kung na-preserve ang iyong buhay, di umabot ng ganun kalala. Who knows, baka hindi ka nakabalik. No? So it doesn't have to be so dramatic na kagaya ni kapatid o kagaya ni Pablo. Dahil lahat tayo ay equal footing before tayo naging Christians. Iisa lang yung deserve natin, ang wrath of God. We were once blind, but now we see. We were once enslaved of sin, but now enslaved of Christ. We were once enemies of God, but now friends with God. We were once outcast sa kingdom, now citizens of the kingdom. Welcome. Lalo na doon sa bago sa pananampalataya. At tayong mga citizens of the kingdom, tinawag para maging ilaw ng sanlibutan. Sabi sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all the house. In the same way, let your light so shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ipinamuhay ito ni Pablo, and no wonder why people in Judea were glorifying God because of Paul. And so, brothers,
This should keep our post-millennial fire of light burning in our hearts. Imagine in Judea, they were praising God because of that one man, Paul. One man. Yes, we are not Paul. Maybe kino-compare natin yung ating mga sarili. But that's Paul. He's greater than me. But that's just one man. Marami tayo sa iglesia na ito at mag-isa lang si Pablo at ganoon na ang impact ng kanyang buhay. Imagine the light of the gospel because of us. Dahil marami tayo dito sa RBCM. Saan man tayo magpunta, sinabi ko kayo na families, workplace, sa school, saan man tayo dalhin. Naway magliwanag tayo. And of course, while our conversion testimonies are not the gospel in and of itself, kasi alam naman natin na ginagawa na lang din ito, ini-invite ang mga influencer as speakers sa mga conferences at hindi naman na ipapahayag talaga ang ebanghelyo doon, kundi yung conversion lamang. While we believe that, hindi rin natin ma-deny ang buhay natin ay dapat consistent talaga sa belief natin. Hindi natin ma-deny yun. Kailangan. Imagine Kuya Jordan defending the gospel sa public sphere. Pero at the same time, nagmumura siya doon. Hindi maaari. Hindi maaari. Therefore, our transformed life is our best defense in this particular sense. And so brothers, if our life is our best defense, it is very important that we should not live like the hypocrites. Kung ikaw ay nag-iisang Christian sa loob ng iyong tahanan, naway ikaw ang number one, pinakamasipag, pinakamapagmahal, pinakapasensyoso sa loob ng inyong bahay. Nagliliwanag dapat ang iyong ilawan sa loob ng iyong tahanan. Hindi ka dapat sakit sa ulo ng iyong nanay, ng iyong tatay, asawa, or kapatid. How will they be able to glorify God if ikaw yung root cause ng problem? Sinasabi mo ang Christian ka, how will they be able to glorify God because of you if you are the cause of the problem? Para naman sa mag-asawa, siyempre kasama ako dito, na may mga anak na hindi pa believers. Dapat sa atin nag-uumpisa ang pag-imitate ng pag-ibig ng Diyos sa atin. How will our sons and daughters glorify God kung palagi naman tayong merong conflict na hindi kayang ayusin? Lagi tayong nag-aaway. How will we be able to influence them and tell them that a particular action is wrong if tayo mismo hindi consistent doon sa bagay na yun? Again, Todd Wilson, a superficial, hypocritical life is a strong case against the claim that the gospel saves. Ulitin ko po, a superficial, hypocritical life is a strong case against the claim that the gospel saves, but a transformed life, lived to the glory of God, is powerful proof of the truth of the gospel. We are our best argument. May we, therefore, so experience the grace of God in the gospel that others might see our transformed lives and glorify God because of us. And so we take comfort sa promise ng Ebanghelyo that the God who began a good work in us is able to finish it until the end. Let us take comfort sa gospel message, sa pinaniniwalaan natin, sa last petal ng the doctrines of grace, yung perseverance of the saints or preservation of the saints. Dahil sa preservation ng Diyos sa atin, makakaasa tayo confidently na tayo ngayon ay imperfecto pero ginagawa ng perpekto ng Diyos. Ginagawang banal paunti-unti.
Paul's life shows us that the same grace that saved him is the same grace that sustained him. Yung Diyos na tumawag kay Pablo before he was born, ay siya ring nagpapanatili sa kanyang pananampalataya hanggang sa dulo. Kaya kahit surrounded siya ng persecution, false accusation, and maybe frustration, at pagod sa ministry, hindi siya sumuko. Bakit? Because God holds him fast. At ganun din sa atin, the gospel cure for our unfaithfulness and inconsistencies is our assurance of salvation. That God, believing that God is continuously working in us. No, nagiging inconsistent tayo sa ating buhay paminsan-minsan, or baka hindi talaga paminsan-minsan, madalas. But we take comfort sa reality, sa truth, sa pinaniniwalaan natin that God is at work sa ating buhay. It is the preserving grace of God that empowers our perseverance in the faith. And yes, lahat tayo ay na-challenge talaga with regard sa consistency. And gusto ko lang din i-address dito. While may tendency tayong mag-compare ng sarili natin sa iba, like maturity ng ibang brother sa atin, attitude nila, nako-compare natin, theological growth, gifts, at marami pang iba. Naway instead na mag-cause sa atin ng envy or discouragement, itong mga bagay na ito, naway mag-cause sa atin ng encouragement to imitate our brothers as they imitate Christ. Let their examples point us back to the same grace that enables them, the grace that is also at work in us. And so para sa ating application, hindi natin kailangan ng extraordinary efforts in working out our salvation. The ordinary means are enough. Ang pagiging consistent sa individual study ng salita ng Diyos, consistency ng family worship, ang pagsama sa mga informal fellowships, sa mga kapatiran, ang consistent sa pagdalo ng pananambahan, napaka-importante. Napaka-importante din ang pag-avail ng means of grace sa Lord's Supper. Itong mga bagay na ito ay sapat sa ating Christian life. Pero para sa mga wala pa, sa ating Panginoong Hesus, kahit gaano ka-inspiring ang buhay ninyo, nagbibigay ka ng donation sa mga mahihirap at iba pang mga good works, no? Tumutulong ka sa mahihirap, isa kang counselor, kahit gaano pa ka-inspiring ang buhay na yan, ang lahat ng yan ay maraming basahan lang sa Diyos kung wala ka kay Kristo. Sa narinig mong mensahe ngayon, kung paanong pinuri ng mga taga-Judea ang Diyos dahil kay Pablo, naway ngayon na rin ang oras ng pagpuri mo sa Diyos dahil sa nakikita mong realidad ng langit dito sa RBCM. Naway yung pagpupuri na nakikita ninyo sa lugar na ito, mag-draw sa inyo sa pagpupuri sa Diyos. Magsisi ka at talikuran ng iyong kasalanan at self-righteousness at ipagkatiwala mong iyong buhay sa Diyos na hari magpakailanman. And I want to close this. Balikan ko lang si John Newton. Shortly before his death, Newton composed his own epitaph. It reads like something the Apostle Paul might have written. He wanted it inscribed on plain marble with no other monument or inscription, lest anything distract from the grace of God that made him what he was. Sabi doon, John Newton, a clerk, an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, was, by the rich
mercy of our Lord, Savior, Jesus Christ, preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had long to destroy. So, brothers and sisters, may our lives be consistent with our Christian worldview or Christian belief. Marami mang hindi pa nakakaunawa ng ating advokasya sa Christian family building and Christian nation building. Kaya natin dinadala sa public sphere ang ating mga bosses like social media, platforms, street preachings, at iba pang initiative sa public sphere. Tulad ng naging mabangong samyo na buhay ni Pablo na nagdulot sa ibang tao na magbigay papuri sa Diyos, na may maging ganun din ang buhay ng bawat isa sa atin at naway maging instrumental ang RBCM sa paglaganap ng kaharian ni Kristo na ating hari sa mundong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita na naipangaral ngayong umagang ito. Ang inyong lingkod ay isang imperpekto at makasalanan na tao. Hindi worthy na mag-carry, mag-speak up ng inyong salita. Ngunit nandito siya ngayon. Anumang mga imperfections na lumabas sa kanyang bibig, O Lord, i-sanctify niyo. At sa mga hindi pa mananampalataya na nakapakinig ng mensahe na ito, naway mangusap sa kanila. At sa amin, naway mangusap sa aming mga puso ang mensaheng ito, na ang aming mga buhay ay buhay na patotoo sa mundong ito, mga ilaw at asin. Salamat po sa pangalan